Hello mga momshi sa Japan. O diba, sila na yung nag-intro. Bago yon, naandito nga pala kami sa clinic. Every month ay sinasamahan namin si Daddy. Alam nyo naman na na-share ko na to sa inyo na kailangan na niya ng maintenance. Aging na nga, diba? And of course, kailangan ng discipline lalo na sa pagkain. Naandito din kasi ako para mag-translate para kay Daddy. Pagkatapos naman namin doon ay dumiretso kami dito sa DCM para bumili ng indoor shoes ni ate. Kasing size ko na siya. Samantalang grade 3 pa lang siya ngayon. Ang laki ng paa at ang bilis ng panahon. Fast forward na nga tayo, ngayong gabi nga pala ay naandito uli kami sa studio para mag-practice. Hindi ko nga pala na-share sa inyo kung bakit lagi kami nasa studio at lagi nagpa-practice. Nakaka-bless lang talaga na pinagkatiwalaan kami ng Lord na merong isang malaking Japanese church dito sa Japan na in-invite uli kami. Dati ay nakaupo lang kami, ngayon kasama na kami dito sa event na ito. Kung naalala nyo at kung napanood nyo, na-share ko na nga pala ito sa inyo sa isang video ko. Pero bago yon, meron muna akong i-share sa inyo. Dito sa Proverbs chapter 16 verse 1. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Na-experience nyo na ba yung pinipilit mo yung mga bagay-bagay? Yung talagang pinagplanuhan nyo na, nakapag-invest na kayo, hindi lang pera, kundi oras, pagod, panahon. Kaso habang pinagpaplanuhan nyo, stress lang yung dala. Tapos nasisira yung relationship, tapos napupunta sa depression, anxiety, nagiging toxic na, hindi na tamang mag-isip. Yan ang nangyayari kapag walang tamang relasyon sa Panginoon. Mapilit tayo at pinipilit pa ang gusto. Bakit nga pinipilit ng isang tao? Kasi nga hindi niya alam na nakabase siya sa sarili niyang karunungan. Kapag may tama kang relasyon sa Panginoon, madali kang makaka-let go. Kaya may peaceful ang buhay dahil hindi mo pinipilit ang mga bagay-bagay, nakatiwala ka sa Kanya. Kapag ayaw niya, hindi mo itutuloy, hindi mo ipipilit. Yung mga bagay na hindi mo plinano, pero magugulat ka na lang. Nandyan na sa harapan mo. Hindi ito para maging tamad tayo o maghintay na lamang, kundi para maintindihan natin kapag hindi kalooban ng Diyos, kahit anong gawin natin ay hindi ito mangyayari. Kaya magtiwala ka sa Kanya. Hindi ka magaling, siya ang magaling. Sana po naintindihan po natin. O siya, balik na po tayo dito sa ating video. At eto nga, dumating nga yung aming mga magulang na si Nanay Achi at si Tatay Eric, bishop at pastor namin dito sa church. Etong pagdadausan nga pala namin, hindi lang ito para mag-perform kami dito, para itaas ang pangalan ni Jesus at purihin siya. At ang mission nito ay para magkaroon ng revival dito sa Japan dahil mahal ng Diyos ang Japan. O siya, hanggang dito na lang po muna. Salamat po sa pagsama. God bless!